Magandang araw po, minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel po na to kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa magitan po ng salita niya, ang Biblia. Okay, so ang ating pong pag-usapan ngayon ay tungkol po sa buhay Kristiyano. So pag sinabing Kristiyano, hindi po basta lang miyembro o kasapi ng isang sekta o relihiyon. Kundi isang taong nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. Pero mayroon po mga tinatawag na professing Christians, yan po yung kabaligtaran. So, sinasabi nila Christian sila, pero hindi naman nila taglay ang Panginoon sa Kristo sa buhay nila. Kaya meron man mga taong totoong tinanggap nilang Panginoon, pero hindi naman sila namumuhay bilang Kristiyano. Okay, so ang tanong po natin ngayon, bakit maraming tao na nagsasabing Kristiyano sila na hindi namumuhay ng matagumpay sa kasalanan? Napakahalagang tanong po ito. Ano po? Bakit kaya wala tayong nakikitang pagkakaiba sa isang quote-unquote Christian at sa mga taga-sanlibutan? Pareho po silang nakagapos sa nakagawian po na nilang kasalanan at namumuhay para sa kung ano ang makuha po nila sa mundo. So, bago lang po, meron po akong nakitang balita po sa internet, lalo na po sa Global Christian News, na isa pong pastor, na inamin po niya na siya po ay may sakit po ng AIDS. So, hanapin ko lang po dito yung balita po na yun. Nakita ko lang po yata kahapon, So, tingnan po natin. Yan. So, papakita ko po sa inyo dyan ang screenshot ng balita. Yan. So, isa pong pastor na ito, AIDS-infected pastor shocks congregation with admission of sex with parishioners and cocaine use. Okay, so nandiyan po din, ilalagay ko rin po yung larawan po ng pastor na yan. Isa po siyang Baptist pastor, na 23 taon ng pastor, at inamin po niya siya po ay gumagamit ng cocaine at nakikipagtalik sa kanyang mga parokiyano, sa kanyang mga parishioners doon po mismo sa simbahan. So ako po hindi po nagtataka dito dahil nabasa ko po sa libro po ni David Cloud, yung libro po na o e-book na pinamagatang The Hell's Effect, Spreading the Blight ang title po. So wala po akong screenshot noon, pero hanapin nyo na lang po sa internet yung website po ni David Cloud na www.wayoflife.org. Tapos hanapin nyo yung e-book na yon na The Hell's Effect. So si Hell's po ay isa rin pong pastor, na lifestyle na po niya ang pamumuhay ng kagaya po nito nung pastor na to na nakita ko po sa Global Christian News, na hindi po tama ang kanyang pamumuhay sa harapan ng Diyos. So, isa rin pong Baptist pastor yun. So, si David Cloud po, isa pong Baptist, at ang kanyang pong ministry, maliban po sa in-expose po niya yung mga pagkakamali
sa loob po ng church, no? Marami din po siya in-expose ng mga errors o pagkakamali sa labas po ng Kristyanuhan. So ito po, kapwa-pastor po niya, kabaro po niya sa Baptist, ano po, ang gumagawa po ng hindi tama. So tayo po mga Kristiyano, hindi po natin pinagtatakpan yung mga kasalanan ng ating mga kapwa-Kristiyano. Kung nakikita po natin na hindi sila namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, na sinabi po ng Panginoon, i-rebuke po natin sila, pagsabihan natin sila, para nang sa ganon, magsisi po sila at umayos po sila, no, sa Panginoon. So, bago po may panganak na muli ang isang tao, o may panganak na muli ang isang tao, tayo po ay alipin ng kasalanan. So, natalakay ko na po dito, ay ibig sabihin po ng born again. No? Ang born again po hindi isang relihiyon, na panibagong relihiyon gaya ng Islam, gaya ng Buddhist, o kaya gaya ng Baptist, Lutheran, no? Panibagong sekta na nakasinon, hindi po. Na-explain ko na po sa video na pinanggatang ano ibig sabihin ng born again, ang meaning, ano po. So, kung kayo po ay madalas po nanonood sa channel na to, hindi ko na kailangang ulitin ng ano po, ang ibig sabihin ng born again. So, bago po may panganak na muli isang tao, tayo po ay alipin ng kasalanan. Buksan po natin sa 1:34. Ito pong sinasabi. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung sino mga nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ayan. No? Sino mga nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya salitang gumagawa po dyan, nangangahulugan ng tuloy-tuloy na paggawa o isang habit. No? Tayo po ay naglilingkod sa kasalanan. Ginagawa po natin ang dikta o utos ng kasalanan po sa atin. So, 1:32. Ito bang nakalagay? Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. So, paano po tayo magkakaroon ng kalayaan? Ang pagpapalaya po sa tao ay katotohanan. No? So, para makaalis tayo sa kasalanan po natin, kailangan po natin katotohanan. At ano po katotohanan? Paano masusumpungan ng mga tao? Ang katotohanan. Si Jesucristo po ang katotohanan. Hindi po natin tinutukoy ngayon isang larawan o estatwa, no, ni Kristo, kundi ang anak ng Diyos na buhay na buhay. Siya po ay nabuhay 2,000 years ago. Ano po? So, hindi na po patay ating Panginoon. Hindi na po kailangan ng larawan. Ano po? So, kapag na-realize po natin alipin tayo ng kasalanan at walang kakayahang makawala sa tinikalat, no, na kasalanan, maniwala po tayo sa banal na kasulatan na si Jesus ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Sa 1:36. Ito po nakasaan? Okay. Kaya kung anak ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Kung ang anak magpapalaya sa atin, talagang magiging malaya tayo.
Ang dahilan po kung bakit maraming professing Christians ang nakagampo sa kasalanan ay hindi pa po sila na ipapanganak na muli. O kaya hindi nila alam na may kapangyarihan ang mabuting balita na palayain sila po sa kasalanan. Ano po? Tandaan po natin ang Tito 2. Talata 11. 12. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos. Ayun. So, ang biyaya ng Diyos magbibigay sa atin ng kayanan na mamuhay ng may katuwiran, ng may kaayusan, at may kabananan. So, tinuturuan tayo, sinasanay tayo po ng mabuting balita. Okay. So, ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kayahan sa atin, hindi natin kayang gawin, no? Sa sarili nating kapangyarihan o lakas na mamuhay ng banal sa harapan ng Diyos. Kailangan po natin ng biyaya ng Panginoon, kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, nalilikas po tayo sa biyaya sa magitan po ng pananampalataya kay Jesucristo. Yan po yung mabasa nyo sa Efeso 2:8. Nabubuhay tayo sa biyaya. Ano po? Sa magitan ng pananampalataya. Okay? So, unang sinabi ko, nililigtas tayo sa magitan ng biyaya. Pangalawa, nabubuhay tayo sa biyaya. So, paano tayo naligtas? Meron din tayo namumuhay sa biyaya ng Diyos. Siyempre, mababasa nyo sa Roma 5:1-2. Kung magtitiwala po tayo sa Panginoon na patawarin tayo sa lahat ng kasalanan, pwede din po tayo magtiwala sa Kanya na iligtas tayo sa mga kasalanan. Sa Galatia 1:4. Buksan po natin doon ang banal na kasulatan. Okay. Inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin ayon sa kalooban ng ating Diyos sa Ama. Ginawa niya ito para mailigtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo. Napakaganda po, no? Ulitin po natin ang binasa ko. Inaalay ni Kristo ang sarili niya para sa makasalanan natin ayon sa kalooban nating Diyos at Ama. Ginawa niya ito para mailigtas tayo sa kasamaan itong kasalukuyang mundo. So, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, yun ang paraan para maligtas tayo. So, i-claim na lang po natin yun. So, kahihiyan po sa Panginoon at sa mabuting balita na isang tunay na Kristiyano ay mamumuhay gaya ng isang taong hindi ligtas. Ano? So, kung hindi po kayo ligtas dahil hindi pa kayo nagsisisi sa kasalanan at tumatanggap kay Jesucristo bilang sarili ninyong Panginoon at tagapagligtas at namatay kayo sa kasalanan, wala kayong pwedeng asahan kundi kahatulan at impyerno. Kaya po maging matalino, pagsisihan na po natin ang mga kasalanan po natin. Tumapit po tayo sa tagapagligtas na nagmahal po sa atin ng labis at namatay para sa atin. Subuksan po natin ang unang Petro 3:18. Sapagkat si Kristo may pinatay kahit wala siyang nagawang masama,
At minsan lang siya namatay para mapatawad ang makasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay, alang-alang sa atin na mga makasalanan, para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. Okay. So dito pa namatay ang Panginoong Jesus para sa atin pong makasalanan, para madala niya tayo sa Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo ay tumanggap ng kaligtasan, hindi na dapat maghari sa atin ang kasalanan. Tama po? Kasi napalaya na tayo ng Panginoong Jesus. So, ang buhay Kristyano po, ang buhay na may katagumpayan sa kasalanan. So, kung yung mga tao itong kaninang pinakita ko sa inyo, yung picture ng isa, at may mga alam pa po kayong mga nagsasabi na Kristyano sila pero talunan po sa kasalanan. Hindi po sila naman namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kaya nga po pumunta rito, naparito ang Panginoong Jesus para i-rescue tayo sa kasalanan, para hindi na tayo maging alipin ng kasalanan dahil siya po ang nagpapalaya po sa atin. Tama po. So, hindi tayo mapapalaya sa kasalanan po natin sa magitan ng pagsali sa isang relihiyon, sa magitan ng anumang panlabas na gagawin po natin. Ang kailangan po ng bawat tao para maging matagumpay sa kasalanan ay ang biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay niya. So, kung hindi po natin nakukuha o natatanggap ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin, no, kahit na sinasabi natin Kristiyano tayo, kahit na totoong Kristiyano pa tayo, tumanggap kay Jesucristo, pero hindi pa natin alam ang kapangyarihan ng Diyos, no, na kaya tayong mapalaya nito sa kasalanan at sa lahat ng kasamaan. Inanyayaan ko po kayo na sumunod sa panalangin na to, na una po, magsisi tayo sa kasalanan po natin. Pangalawa, manalig tayo kay Jesucristo, yung ating Panginoon. Kasamunod, hingin natin ang kapuspusan. So, makisabay po kayo sa panalangin na to, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, sa salita niyo na takulbigin na naman sa akin ang kaalaman at kaunawaan. Lord, inamin ko po na hindi po ako namumuhay ng ayon sa inyong kalooban. Na bagamat Kristiyano na po ako, tumanggap na po ako sa Panginoong Jesus, pero nagpapatuloy ako sa kasalanan, wala akong katagumpayan, Panginoon, sa kasalanan at kasamaan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ako pinagsisisi. Tinatalikuran ko na po lahat ng aking kasalanan at kasamaan, Panginoon, at kalikuan. At Panginoong Jesucristo, kayo na po maghari sa aking buhay, hindi na po ako ang masunod. Simula po sa araw na ito, Panginoon, ako po'y mamumuhay para sa inyo lamang. Maglilingkod sa inyo, Panginoon, hanggang sa uling hininga. Panginoon, kuskusin niyo po ako na banal na Espiritu. Iniingi ko po kayo na bautismohan niyo po ako sa banal na Espiritu upang maging matagumpay po ako laban sa mga tukso at lalang ng diablo. Thank you, Lord God, dahil kayo po nagbibigay ng kalayahan sa kasalanan. Inaangkin mo ngayon, Lord God, ang katagumpayan, Panginoon, ang kalayahan tuwid sa lahat ng kasalanan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan, sa buhay na wala hanggan na binigay niyo po sa akin. Thank you, Lord. At simula sa araw na ito, Panginoon, ako po'y magiging malaya na sa lahat po ng kasalanan ko at lahat po ng mga bisyo, Panginoon, mga kasamaan, Panginoon, na dati po ay kumokontrol sa buhay ko. Thank you, Lord, sa biyaya po ninyo na pinagkakaloob po sa mga Kristiyano. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
So, kayo po yung magalak, matuwa dahil ang Diyos po natin ay mapagpatawad. So, meron po kayong panibagong pagkakataon. Ayun. So, ang ating pong ginagawang repentance ay hindi lang po isang beses, kundi alam po natin na tayo po ay nagkakasalahan po. So, kailangan po natin ng araw-araw na pagsisisi sa kasalanan. At kung kayo po ay nadapa, umangon po kayo muli at kumapit sa ating Panginoong Hesus. At hayaan po natin na siyang masunod sa buhay natin. No? Kailangan po tayong mamatay sa sarili natin, ating mga sariling gusto, at hayaan natin ang kaharian ng Diyos ang siyang maging totoo sa buhay natin. Ano po? Hanapin natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. So, para po tayo ay maging matagumpay lalo sa ating kaya, magbasa po tayo ng Bible. Huwag po natin kakalimutan. Diyan po nanggagaling po ang ating katalinuhan, no? Ating kalakasan sa salita ng Diyos. Lalagay po dyan ng verse. Sabi doon sa Ingles, how can a man keep his way pure? By taking heed to your word. Ano? So, ang salita ng Diyos ang magiging kasangga po natin. Ano? So, meron pa po nagsabi na ang aklat na ito, no, ang maglalayo po sa atin o tutulong sa atin na umiwas sa kasalanan. At ang kasalanan naman po ang will keep us from the Bible. No? So, pumili lang po tayo kung alin po sa dalawa ang gusto po nating mamayani sa buhay natin. Ang salita ng Diyos o ang kasalanan. At sa mundo, palagi po tayong matiyan sa isang church na nagtuturo po ng salita ng Diyos, hindi po doktrina ng tao. Hindi po filosofiya ng mundo, kundi yung purong salita ng Diyos, walang dagdag, walang bawas. At ang Panginoon Jesucristo ang tinataas lang, no? Para tayo po ay maligtas at manatiling banalan po at matagumpay sa kasalanan. At sa muna sa isang church na kung saan ang Espiritu ng Diyos ang nangunguna po, ang tumutulong sa pagsamba at nagbabago ng buhay ng mga tao. So kung kayo napapala nating video ngayon, nating programa, pamalitan niyo po sa inyong mga katrabaho, kakilala, na may sagot ang Diyos sa mga tanong po nila. Kung may feedback kayo, suggestion, email kayo sa akin ng inyong mga tanong, kaya pre-request, pwede rin kayong mag-text sa akin po. At kung hindi po naman kayo na tumulong sa ministry na to para makapagpatuloy tayo sa pagliligtas sa mga kaluluwa, welcome po niyong tulong na panalangin at tulong pinansyal. So hanggang susunod po na pagkikita po natin dito sa channel na to, sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.